Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na sangkot sa hazing na ikinamatay ng estudyanteng si Julio Servando. Inihain ng NBI, Makati Police at ni Ginoong Aurelio Servando labag sa anti-hazing law laban sa 20 tao at kabilang sa mga idinamanda ang mga leader ng naturang frat sa College St. Benilde at De La Salle University main campus. Si dating Manila Councilor Eric Balbuena na ama ng isa sa mga nasa listahan na si Isa, humarap sa NBI para igiit na walang kasalanan ang kanyang anak. Pero bago pa man makapagsampa ng reklamo, 4 sa mga respondent ang umalis na ng bansa. Kabilang na sina John Navoa at Esmerson Calupas na nakunan pa ng CCTV sa NAIA. Hindi naghain ng tugon sa Sandigan Bayan si Senador Juan Ponce Enrile ng basahan ng sakdal para sa kanyang kasong plunder. Kaugnay pa rin sa pork barrel scam. Balak daw ng kampo niya na dumulog sa Korte Suprema dahil hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang paghihingi nila ng Bill of Particulars sa prosecution. Laman po ng Bill of Particulars sa listahan ng mga aligasyon laban sa senador. Dahil dito ang korte na ang naghahain ng not guilty plea para po kay Enrile. Wala pa mang desisyon sa hiling ng hospital arrest. Nasa ospital na si Senador Juan Ponce Enrile habang hinihintay ang commitment order na magtatakda sa kung saan siya dapat makulong. Inalmahan niya ng mga may edad na inmates sa Women's Correctional na nagsabing kalbaryoan nila ang pananatili sa kulungan. Saksi si Cara David, exclusive. Sa edad na 90, si Lola Petra ang pinakamatandang bilanggo sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Halos di na siya makalakad at may iniindang sakit sa balat dulot ng sobrang init sa selda. Falsification of public documents ang kaso ni Lola pero hindi siya marunong sumulat at magbasa. Sa ilalim ng batas, kapag ang isang bilanggo ay edad 70 pataas, eligible na siya for parole. Pero hanggang ngayon, hindi pa pinipirmahan ng Pangulo ang parole ni Lola. Maalaw na ako. Hindi ako makatulog sa gabi. Maawa kayo. Palayaan na ako. Mahigit 300 ang senior citizens sa Women's Correctional. Marami sa kanila may mga iniinda ng sakit. Si Rosemary, 65 years old, kailangan ng buhatin dahil sa malnutrition. 30 pesos lamang kada araw ang budget sa pagkain ng kada bilanggo. Kaya marami sa kanila ang umaasa sa padala ng mga kaanak. Ang problema, si Rosemary, 7 taon na raw na hindi binibisita ng anak. Lori, anak. Saan po naman ako dito? Namamayat ako. Kulang sa pagkain. Bukod sa pagkain, problema rin ang gamot at panggaso sa ospital. 3 piso lang kasi kada araw ang budget sa gamot ng kada bilanggo. Walang special treatment talaga, no? Kundi ang treatment namin sa kanila is more on makatao. It's more on healing. Si Senador Juan Ponce Enrile na kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam, kamakailan ay humiling ng ma-hospital arrest dahil sa kanyang katandaan at mga iniindang sakit. Hindi sang-ayon dito ang ilang matandang bilanggo, tulad na lang ni Lola Cris na 21 taon nang nakakulong. Nabulag na ang kanyang kaliwang mata dahil sa diabetes. Anya, kung kaya raw niyang pagdusahan ang 21 taon para sa isang krimen, dapat kayanin rin daw ito ng iba. Ang sabi nga, ang nagkasala ay bigyan din ng parusa. Kanya po, andito nga kami, pinaparusahan. Yes, kayanin din nila dahil kami kinaya namin eh. Higit sa special treatment, hiling ng mga lola ng correctional, executive clemency. Napagdusahan na raw nila ang kanilang krimen. Sana raw matikman na nila ang kalayaan kahit sa kanilang mga huling sandali. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Hinahanap ng grupong Riles Network ang 4.5 billion pesos sa pondong inilaan para po sa pagbili ng mga bagong-bago ng MRT. Mula raw ang pondong yan sa Disbursement Acceleration Program noong 2011. Ang sagot naman ng DOTC sa report ng saksing si Ruth Cabal. Pila-pila na nga bago sumakay, siksikan pa sa mismong bago ng MRT. At pag minalas-malas, may aberya o titirik ang mismong tren. Problema pa rin ang mga yan. Kahit pa noong 2011, may nilaan ng 4.5 billion pesos sa pondo para sa mga dagdag bago ng MRT mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon yan sa 2011 memorandum ni Budget Secretary Butch Abad sa Pangulong Aquino. Nabanggit ang naturang memo sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP. Tanong tuloy ng grupong Riles Network. Saan ngayon napupunta yan?
Yan ang kailangan hanapin ng taong bayan. Mas lalong hahaba pa yung agony ng riding public na MRT. Dati na rin kinwestiyon ng Commission on Audit ang paglabas ng pondo sa DOTC. Inilipat pa ang pondo sa isang bagong bukas na bank account daw ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Pero kinansela na rin ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOTC at LRTA ayon sa COA report. Essentially missing yan kasi hindi na may paliwanag kung saan napunta. Yan ba ibinalik sa National Treasury o nasa Department of Transportation and Communication yan? At kanino napunta? Sino naghati-hati nito sa perang ito? Pagtitiyak ngayon ni Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya, binalik ng ahensya sa National Treasury ang 4.5 billion pesos. Naglaan na raw ng mahigit 3 billion pesos mula sa 2014 national budget para sa pagbili ng 48 light rail vehicles o LRV. Definitely the coaches are being manufactured. Mid-2015 daw inaasahan ng mga bagong light rail vehicle. Makukumpleto raw ito bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2016. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Samantala, umaasa po ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na hindi makaapekto sa pagtulong ng gobyerno sa Bangsamoro ang issue kaugnay sa Disbursement Acceleration Program. Ayon po kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, may mga naghihinala raw kasi na ilang programa para sa Bangsamoro ang napondohan sa pamamagitan ng DAP. Aminado si Ibrahim na hindi niya alam kung galing nga sa DAP funds ang ipinantusto sa programa. Ang mahalaga raw na ipatutupad naman ng maayos ang mga proyekto para sa kalusugan, edukasyon at pangkabuhayan. I think there has to be a mechanism in order that this program will be continued because it is a commitment of the President. Kinumpirma ni Sarangani Representative Manny Pacquiao na kasali siya sa rookie draft ng Philippine Basketball Association o PBA sa Agosto. Ay kay Pacquiao gusto niya maging playing coach ng Kia Motors. Nauna sinabi ng Kia Motors na si Pacquiao ang maging head coach ng koponan. Isang Kia Motors sa dalawang expansion team sa bagong season ng PBA na magsisimula po sa Oktubre. Dumarami naman ang mga nahihilig sa gadget tulad ng cellphone at ginagamit pa itong pampaantok. Pero sa halip na makatulong sa pagtulog, posibleng makatapa pa raw ito. Narito po ang report.